Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Rumpino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Fuyaw. Nang marinig ang mga salita ni Fu Tian, agad na natigilan si Fu Mei. Paano ito posible? Hindi ba patay na si Fuyaw? Si Fu Tian ay karaniwang ang parehong pagdududa. Bukod dito, tumalon si Fuyaw sa bangin sa harap nilang lahat. Walang sino man sa pamilyang Fu ang magdududa sa kanyang pagkamatay. Pero ngayon lang, parang nakita ni Fu Tian si Fuyaw sa crowd. Nabulag ka ba? Kumunat ang noo ni Fu Mei. Masyadong maraming tao sa likod ng common area. Baka nabulag ako. Umiling si Fu Tian at bumantong hininga, na maaaring ang pinakamakatwirang paliwanag. Ano? Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin ba kay Fuyaw? Sinasabi ko sa iyo, Fu Tian, mas mabuting linawin mo sa akin na ang Fu Mei ko, hindi ang mabahong asong babae, ang makakagawa ng pamilya ni Fu ngayon na Fu Mei. Galit na sigaw niya. Iba ang pangunawa niya sa pagkahilo ni Fu Tian. Kay Fuyaw ang humahantong sa kanyang guni-guni, ngunit ito ang pinaka hindi matitiis na bagay para kay Fu Mei. Tuldok, sa harap ng pang-aabuso ni Fu Mei, nawala ang galit ni Fu Tian at tumango na lamang siya. Nang makita ang hitsura ni Fu Tian, huminga ng mahabang hininga si Fu Mei, at bahagyang bumaba ang galit, ayusin ang mga tao na patuloy na ipaglaban ang posisyon, at huwag tumayo sa lamig. Hindi ko pinapayagan ang sino man na sirain ang kapaligiran dahil sa sitwasyong nilikha ni Fu Mei. Tumango si Fu Tian, pumunta sa entablado, sinabi ang ilang kalokohan, at muling inayos ang kompetisyon. Bagamat si Fu Tian ay nagtrabaho ng husto, ang ilang kapaligiran ay nawala kahit kung nawala man ito, mas malamig ang eksena ngunit hindi ito nakaapekto sa mataas na posisyon ni Fu Mei at nasiyahan sa pagganap na parang isang Reyna sa wakas ay makakaharap na niya si Fu Tian. Ang nakakatuwa ay ang pamilya ni Aaron ay napakahiyang wala silang masabi. Tuldok, gusto nilang ipahiya ang Aaron at salubungin ang tag-araw. Dahil dito, nagpakatanga sila sa harap ng maraming tao. Nakangiting sabi ni Fu Mang. Haha, naalala ko pa ang kahihiyan ni Fu Mei at ng kanyang pamilya na nakatayo doon. Aaron, well done. Tulungan na umalis sa oras na ito ay hindi rin mula sa masayang paraan. Ang pinakamahalagang bagay para sa Aaron ay ang pagtanggap kay Ivory ngunit ang mga hanggal na taong ito ay naglakas loob na ipahiya si Ivory sa harap ng Aaron. Hindi sila naghahanap ng kamatayan, ano ito? Nakangiting sabi ni Bai Xiaosheng ng lawan ng ilog. Pilit na ngumiti si Ivory, tumingin kay Aaron, puno ng pasasalamat ang mga mata. Alam din niya na tutulong sa kanya ang Han 3,000. Tutuyin si Fu Mei. Nakita iyon ni Aaron bagamat ngumingiti si Ivory sa kanyang sarili, halatang nasa maling mood siya, medyo nakasimangot na sabi niya kay Fu Mang, "Can you help me with my recitation?" Tinanggo ni Fu Li ang kanyang ulo, at Nianer ang kanyang bibig. Tumawa si Fu Mang at hinawakan ang ulo ni Nianer, mabuti naman ang Nianer. Lumabas tayo at bumili ng masarap na pagkain. Bigyan natin ng oras ang tatay mo. Gusto niyang gumawa ng masama. Sa sandaling bumaba ang boses, isang grupo ng mga tao ang naintindihan sa isang iglap. Si Keshoy, Shiyu at Zigyao, ang tatlong babae na walang kamalay-malay sa sitwasyon,
ay biglang namula at lumabas ng bahay sa likod ni Fumang. Nagkatinginan sina Aaron at Ivory na may mapait na ngiti. Matapos isara ni Fumang ang pinto, walang magawa si Aaron, ito si Fumang. Oo, hindi ako seryoso. Kinuha ni Ivory ang mga salita ni Aaron, nakakatawa at galit na paraan. No, I mean, sobrang bait ni Fumang. Alam niya ang iniisip ko. 3,000 tapusin, malaswang ngiti, isang yakap Ivory tag-araw, pagkatapos ay gamulong sa kama. Isang pagtalikod, 2 tao ang mahigpit na nagyakapan, Aaron sa ganitong paraan, ano ang problema? Masungit, nag-iinit ang puso ni Ivory. Wala na talaga, siyang may tatago kay Aaron. Pagkaraan ng mahabang panahon na pag-isipan ito, naghang ang kanyang baba na parang bata na may ginagawang mali, asawa, bakit hindi ko kunin ang maskara? Bakit? Ang malumanay na paraan ng Aaron. Ikaw. Hindi ka ba natatakot na makita ako ng pamilya ko? Bulong ni Ivory. Tingnan si Ivory na nagkasala na parang maling bata, mabilis na ibinaba ni Aaron ang mga sinaunang libro, marahan na naglakad papunta sa gilid ni Ivory, pagkatapos, inakbayan siya, tingnan mo, ano iyon? Huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon, malalantad ang iyong pagkakakilanlan. Kami, tumingin si Ivory kay Aaron na nag-aalala. Hindi mahalaga kung ilantad niya ang kanyang sarili, ngunit kung isa publiko ang pagkakakilanlan ni Aaron, iba ito. Mayroon siyang palakol na pango, na tiyak na makaakit ng pag-iimbot ng maraming tao. Kung gayon, ito ay magiging lubhang mapanganib para sa Aaron. Mapanganib. Talagang mapanganib na ipaalam sa kanila na mayroon akong panguaks. Gayunpaman, marami sa parehong mga bagay ay naiiba sa kalikasan kapag sila ay dumating sa iba't ibang mga kapaligiran, sabi ni Aaron with a light smile, then, hindi magalang humalik ang malaking bibig. Bakit? Namula si Ivory at nagtanong. Maghintay. Ngumiti si Han Sanchen. Ngunit ito wait salita, Ivory ngunit makinig sa puzzle lang. Tila, Aaron ay naghihintay para sa isang bagay, ngunit hindi alam kung ano ang gusto niyang maghintay para sa. Ano pang hinihintay mo? Pag dumilim, hintayin mong may dumating. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, gayunpaman, maaga pa naman ngayon. Maghintay tayo. Anyway, nasabi na nila lahat. Kung wala silang gagawing seryoso, pagtatawanan nila si Bai Langfei. Sinadya ng Aaron na magdagdag ng gitnang tono sa mga tuyong salita, sa coquetry ni Ivory, ang Aaron ay parang lobo. Gabi na, sa wakas, nang muling imulat ni Ivory ang kanyang mga mata, walang tao sa paligid niya. Sa pagtingin sa kanya, si Aaron ay nakatayo sa harap ng bintana sa kanyang manipis na damit na natutulog, na parang may tinitingnan. Ngumiti si Ivory, bumangon, niyakap si Aaron mula sa likuran, at nakangiting sinabi, ano ang tinitingnan mo? Aaron magiliw ng ngiti, na may mga mata na senyales sa ibaba. Tumingin si Ivory sa hagdan at nakita niya na ang kalye sa ibaba ay puno ng mga tao, isa-isang siksikan sa kalye, ngunit napaka-organisado at disiplinado, na parang may hinihintay. Ano pa? Hinihintay nila. Kakaibang paraan ni Ivory. Hintayin mo ako. Ngumiti si Han Sanchen. Naghihintay sa atin. Hulaan ni Ivory. Tila walang ibang tao sa inn upang hayaan ang susunod na ilang daang tao na maghintay sa pila, at normal din ang pagganap ng Aaron sa Fuya Arena. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Ivory, bakit sila pumupunta sa gabi. Ito ang teritoryo ng pamilya Fuya. Ang mga tao ay gumagala sa mga ilog at lawa. Minsan ang mga bagay ay hindi ganap na magagawa. At saka, hindi nila alam kung tatanggapin nila tayo o hindi. Kaya nga sila pumupunta sa pintuan sa gabi. Tumawa si Aaron. Napabuntong hininga si Ivory at marahang hinawakan ang tainga ni Aaron. Nako, hindi nakakagulat na sinabi mong naghihintay ka sa hapon. Ito pala ang hinihintay mo. Napakatalino mo. Maliliit na isda lahat ito. May natitira pang malaki. Tumawa si Aaron. Malalaking isda. May mga eksperto bang sasamahan tayo? Kakaibang paraan ni Ivory. Sabi ni Buddha, hindi mo ito masasabi. Boses lang nahulog. Aaron pakiramdam ang kanilang mga tainga ferocious biglang ay aggravated. Agad na humingi ng awa. Asawa, ako ay mali. Huwag subukan ng husto, at pagkatapos ay subukan ng husto upang maging baboy baji. Panipi, kapag kinain mo lang ako, ikaw ay baboy baji. Malamig na ngumuso si Ivory.
Paglabas nila sa silid patungo sa bulwagan sa unang palapag, si Fumang at ang iba pa ay matagal nang naghihintay sa inn. Itong Aaron, ay sobra rin, ang kakayahan ng kanyang ina, mula hapon hanggang sa pagpupulong na ito, ay hindi pa rin lumalabas. Sumulyap si Fumang sa nakasarang pinto ng inn. Dumating ang mga taong ito pagkaraan ng dilim. Gayunpaman, hindi nang ahas si Fumang na kumilos ng padalos-dalos ng walang utos ng Aaron. Kinailangan niyang isara muna ang pinto at maghintay hanggang sa. Sinabi ni Aaron, ano ang ibig sabihin, isang grupo ng mga batang babae na natural na nahihiyang. Hamarang choice. Masama para sa iyong dila ang magsalita ng masama tungkol sa mga tao sa likod mo sa oras na ito. Ang Aaron kasama si Ivory ay dahan-daang bumaba ng gusali, sa mabuting kalooban, ay nagbiro lang sa kanila. I'm sorry. In front of you, we dare to say, you look at my house, which is full of peach blossom. Si Fumang ay nasa mabuting kalooban at tumugon sa pangungutya ni Aaron. Tulungan mo mang. Namula ang mukha ni Ivory at pinandilatan siya. Okay, let's not talk about this. Let's get down to business. 3,000. Tingnan mo ang gulo sa labas. Inalis ni Fumang ang biro, Jengse daw. Papasukin mo sila. Natapos ang Aaron, diretsong umupo si Ivory. Nang makaupo silang mag-asawa, maliban kay Nayaner, ang lahat ng iba ay mabilis na tumayo, at pagkatapos ay tumayo sa dalawang hanay ng matapat. Pagkatapos, binuksan ni Fumang ang pinto. Hindi ko alam. Laking gulat ko nang buksan ko ito. Sa gabi, napakaraming tao sa labas ng pinto, na 12-dosenang beses na mas marami kaysa noong hinayaan ni Fumang na isara ng tindera ang pinto sa dilim. Walang biyahe sa gabi sa mission. Marami akong narinig tungkol sa taong may maskara. Espesyal kung pinangunahan ang 87 disipulo para sumali sa alyansa. Pinamunuan din ni Donglo Dawas ng Donglo Palace ang 23 disipulo ng kanyang pamilya, na napakatapat, at ako, si Li Xian ng Nancheng, ay dumating upang magbigay pugay kasama ang 113 mga disipulo. Sa labas ng pinto, sunod-sunod na iniulat ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ang kanilang mga pangalan. Hayaan silang magpadala ng isang kinatawan. Tumawa si Aaron. Tumanggaw si Fumang at inutusan siyang magpatuloy. Sa loob ng ilang sandali, pumasok ang 100 tao na may iba't ibang damit. Pagkakapasok ng bawat isa sa kanila, nagbigay sila ng Aaron na regalo. Pagkatapos, sa ilalim ng pagsasaayos ni Kieshoy at Shio, hinati nila si Han Chen sa dalawang mesa. Feye City, nakilala ni Zhang Xiaobao ang dakilang siya na may maskara. Walking in the end, is an acquaintance, see him. Even Aaron also can't help laughing. Ang taong ito ay si G. Zhang na, nagdala, ng Aaron sa lungsod. Ito ay si General Secretary Zhang ng Ye Garrison. Ano ang nagdala sa iyo dito? Biro ni Aaron. Si Mr. Zhang ay walang magawa at napahiya. Kung tutuusin, naisip niya ang malaking tao bilang kanyang sariling lalaki, at kahit na may ilang mga ideya tungkol sa paglipat ng kanyang babae. Gayunpaman, kailangan pa ring ipakita ang katapatan. Napangiti si Zhang Xiaobao at sinabing, Kuya, huwag mo akong pagtawanan. Dati, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay may mga mata at hindi alam kung ano ang gagawin. Babayaran kita para dito, bilang para sa post ng General Secretary na pinadala mo sa akin, sa totoo lang, hindi ko gusto ito. Panipi, hindi ba, Kuya? Wala akong masyadong alam noon. Iminulat ko ang aking mga mata pagkatapos kitang makilala. Ngayon isa na akong bastardo. Gusto kong makihalubilo sa iyo. Tungkol naman sa General Manager, na mahal ko. Zhang Xiaobao said in a magmadali. Han 3,000 ngiti, umupo. Sa sandaling marinig ito ni Zhang Xiaobao, umupo siya. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay pinaupo ni Han Sanchen ang lahat, ngunit ibig sabihin, umupo siya. Makalipas ang kalahating oras, hindi umimik si Aaron, pati na ang anumang assignment. Isang grupo ng mga tao ang nakaupo lang, nanunood ng Aaron na umiinom ng tsaa, o nanunood sa kanya na sinusuyo ang kanyang mga anak. Lahat ng tao ay tanga. Pagkatapos ng lahat, ano ang paglipat ng Aaron sa kanila? Tatanggapin mo ba sila o hindi?
Bagamat siya ay lubhang kakaiba at nababalisa pa sa kanyang puso, si Aaron ay hindi nang ahas na sabihin at hindi na sila nang ahas na magtanong pa. Makalipas ang isang oras, nang umakyat si Ivory kasama ang kanyang natutulog na anak sa kanyang mga bisig, isang grupo ng mga tao ang halos manhid. Sa wakas ay may tumayo upang pigilan ang kanyang galit. Pagtingin kay Aaron, sabi niya, "Kuya Mask, isang oras na akong naghihintay. Tatanggapin mo ba o hindi? Maari mo ba akong bigyan ng tiyak na sagot?" "Oo, kahit na hinahangaan ka namin, hindi ka maaaring lumingon, pumikit sa amin." 3,000 ngiti, magaan na lasa ng isang tasa ng tsaa, paraan, hindi kagyat, maghintay para sa inspection opisyal. Acceptance Officer. Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa bawat isa, paano magkakaroon ng ganoong posisyon. Gayunpaman, kahit na ang Acceptance Officer, hindi dapat sariling mga tao ng Aaron, narito na tayo sa sandaling ito, ang mga tao sa labas ng bahay panuluyan, may nagmamadaling mga yabag mula sa malayo hanggang sa malapit, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa pintuan nang makita ang mga bisita, ang mga bayaning nakaupo sa eksena ay isa-isang nabigla. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.